lawak naman ng Maynila. Saan ba ako magsisimula dito? Tanong ni Anya sa kanyang sarili. Kasalukuyan niyang binabaybay ang kahabaan ng daan ng syudad. Kalalabas niya lang sa apartment niya. Sa ilang araw niyang pananatili doon, hindi pa rin siya nasasanay. Lalo pa't wala naman siyang kasama at walang tumutulong sa kanya. Mag-isa siyang nakikipagsapalaran sa Maynila. Umaasang makakahanap siya ng mas malaking oportunidad doon. Hindi niya maiwasang tumingala sa mga nagtataasang gusali sa harapan niya. Hindi niya alam kung saan ang una niyang papasukin doon. Gayong hindi naman siya sigurado dito kung hiring ba at naghahanap ng related sa course niyang human resources. Tinitipid niya lang din ang perang meron siya. Naipon niya pa mula sa pagpa-part-time niya nung nag-aaral pa siya. Fresh graduate si Anya. At wala pa talagang work experience. Bukod sa pagiging buzzer sa isang fast food chain sa probinsya niya. Palingalinga siya sa paligid nang may makabunggo siyang batang babae. Sinamaan naman siya nito ng tingin at sa gulat niya, hindi lang ito nag-iisa. 4 sila at lahat sila'y magkakamuka. Ate, can you please do kung saan ka dumadaan? Maarte nitong sabi sa kanya. Hailey, don't be rude. I'm sure hindi naman yan sinasadya. Right, ate ganda? Sabi naman ng isa pang batang babae. Halos mawindang si Anya sa kanya nakikita. Lalo pa, at walang ibang kasama ang mga ito. Medyo marusing na rin ang itsura ng mga ito, pero hindi naman siya sigurado kung mga palaboy. Dahil nag-i-English pa. Parang gusto niya na lang tuloy isipin na sosyal ba ang mga palaboy sa Maynila. Ang 2 batang lalaki, nakatingala lang sa kanya. Oo, hindi ko naman sinasadya, I'm sorry Paghingi niya ng paumanhin. Next time, you should be careful po. Kasi look nabunggo mo ako. Pag-iinarti pa ni Hailey. She said sorry na nga. You're so makulit. Tara na nga. Inaaya ito ng isang batang babae, pero ang isang batang lalaki bigla siyang kinalabit. Ate, do you have food pa? I'm hungry na po kasi Bahagya namang nakaramdam ng awa si Anya sa 4. Ang 2 batang babae, napaalis na sana, napabalik ng tingin sa kanya dahil sa narinig ang kapatid. Bigla namang umuso ang mga ito, na parang nagmamakaawang bigyan sila ng pagkain. Teka, wala ba kayong kasama? Anong ginagawa niyo dito sa lansangan? We're lost po, ate. Sagot ng isang batang lalaki. Lalong naawa si Anya sa mga ito. Wala siyang dalang sapat na pera para bilhan ng pagkain ng 4. Pero naalala niyang nakapagluto siya bago umalis. Para sana sa hapunan niya yun, pero hindi niya naman kayang tiisin ang 4 na bata. Sumagi sa isip niyang baka modus nila. Pero naisip niya rin, wala namang mawawala sa kanya. Kaya walang makukuha ang mga ito sa kanya. Mukha rin namang nagsasabi ng totoo ang mga bata. Naku, wala akong dalang pera Pero kung gusto niyo, sumama na lang kayo sa akin. May pagkain ako sa bahay. Biglang naningkit ang mga mata ng batang si Hailey sa kanya. Parang pinag-iisipan siya ng masama. Can we trust you that you won't do something bad to us, ate? Siyempre, wala. Ano naman mapapala ko sa inyo? Trabaho pinunta ko dito, hindi manguha ng bata. Kayo na nga lang nanghihingi ng pagkain, pag-iisipan niyo pa ako ng masama. Daddy told us to not talk to strangers Tapos, you want us to come with you. Naninigurado lang po that you're a good person. Sabi ng isang batang babae. Hannah's right. Pero mukhang mabait ka po, kaya where's your house ba? I'm really hungry. Sabi ng batang lalaki. Biglang nakaramdam ng stress si Anya. Iginiyan niya ang mga ito papunta sa apartment niya. Hindi pa man nakakapasok ang mga bata. Parang hinuhusgahan na ng mga ito ang tirahan niya. You're living here, ate?
What kind of house is this? Super liit, sabi ni Hailey. Hailey, stop judging. We're rich but Dad didn't teach us to be judgmental. Saway ni Hannah sa kapatid. Hindi na lang pinansin ni Anya ang sinabi ng mga ito. Pero natutuwa siya sa pagiging mature ng isang bata. Pinaghain niya ang mga ito ng kanin at itlog na para sana sa dinner niya. Wala siyang masyadong gamit, kaya ang 4 na bata naupo sa sahig at doon na rin kumain. Kayong 2 lalaki, anong pangalan niyo? Tanong ni Anya. I'm Harold. Sagot ng isa. And I'm Hans. Hindi alam ni Anya kung bakit tinanong niya pa ang pangalan ng mga ito. Gayong mahihirapan din naman siyang kilalanin ang mga ito. Pare-parehas ang itsura. Iisa ang hulma ng muka. Isa pa, sigurado din naman siyang saglit niya lang na makakasama ang mga ito. Kaya hindi niya na kailangang alamin at kabisaduhin pa kung paano sila makikilala. Ilang taon na kayo? 6. Sabay-sabay na sagot ng 4. Ano nangyari? Ba't kayo nawawala? May bad guys na gustong kumuha sa amin while we were playing sa park. Tumakbo kami tapos di nila kami nasundan. Kaso kami naman ang nawala. Sagot ni Hannah. Ilang araw na kayo nawawala? 1 pa lang. Sagot ni Hailey. Alam niyo ba ang pangalan ng tatay niyo? Kung mayaman kayo, bakit hanggang ngayon hindi niya pa kayo hinahanap? Naku, kapag yan tatay niyo nakita ko, pagkakagalitan ko yan, aba, hindi kayo binabantayan ha, pinapabayaan lang kayo. He's busy po kasi sa work. Yaya lang namin ang kasama namin. Tapos nagpaalam siya sa amin na bibili lang daw siya ng food. Nung biglang may sumulpot na bad guys, I'm sure Daddy will fire that woman na. Kwento ni Hannah. Kahit na. Ba't kasi isa lang ang yaya niyo? 4 kayo. Makukulit pa. Kaya dapat 4 din ang yaya niyo. O kahit 2 lang. Ayos na yon. Lagot talagang daddy niyo sa akin kapag nakilala ko yon. Ano pang pangalan na hahanapin ko? Nagtawanan ng 4 na bata. Hindi niya alam kung ano nakakatawa sa sinabi niya. Kaya sinamaan niya ng tingin ng mga ito. You're overreacting, ate. Anyway, what's your name? Tanong ni Harold. I'm Anya. Oh, you have a very nice name and you're nice too. Thank you po for feeding us. Wala yun. Ano nga ang pangalan ng daddy niyo? Kukontakin ko na para malaman niya nandito kayo sa akin. Sasagot na sana si Hannah nang may kumatok sa pinto ni Anya. Malalakas ang kalabog ng katok. Parang galit ang kung sino mang nasa labas. Tao po! Sigaw ng kung sino. Napalunok si Anya. Tinignan niya ang mga bata na halatang natakot dahil sa lakas ng pagkatok sa pinto. Don't open it, ate! Baka yun yung mga bad guys na gustong kumuha sa amin. Nag-umpisa ng umiyak si Hailey na mabilis namang dinaluhan ng mga kapatid niya. Nagyakapan sa isang sulok. Dito lang kayo. Mahinang sabi niya bago tinungo ang pinto. Binuksan niya ito at bumungad ang 3 pulis at isang lalaki na nahakot, halatang galit at nagmamadali. Nasaan ang mga anak ko? Agad na tanong ng lalaki. Sandali lang po sir, sino po sila? Tanong ni Anya. Hindi maitago ang kaba. Ako si Gavin, ang ama ng mga bata. Daddy! Sigaw ng mga bata mula sa loob. Mabilis silang nagtatakbo palapit sa kanilang ama at niyakap ito. Kidnapper ka ba? Ba't sila nasa'yo? Pang-aakusa ni Gavin. Hindi ko sila kinidnap pa. Nakita ko lang sila kanina tapos sinabi nila nagugutom sila. Wala naman akong pera, kaya inuwi ko na lang sila dito at pinakain. Masyado kang judgmental. Aanuhin ko naman yung mga anak mo. Mabilis na sagot ni Anya. Ano sa tingin mo ang iisipin ko? Isang araw na sila nawawala. Tas dito ko sila makikita. Buti na lang, may nakapagturo sa akin dinala mo sila dito. Ano gusto mo ha? Pera? Oo, kailangan ko ng pera, pero hindi galing sa masama. Hindi ako pinalaking masamang tao ng mga magulang ko, no? Tumigal-tigal ka dyan sa pangako sa mo. Baka tadyakan ko yung mukha mo. Uuwi ka talagang dumudugo yung ilong mo.
Naghihimutok na saad ni Anya. Kidnapper ka, ipapakulong kita. Ang kulit mo ah. Kukontakin na nga sana kita para sabihing nasa ka ng mga anak mo. Bigla ka namang sumulpot dyan. Kukontakin mo ako para sa ransom, tama ba ako? Ang kulit. Sinabing hindi nga, isa pa. Sige, isa pa. Sisipain ko na yung mukha mo. Daddy, si Ate Anya ang tumulong sa amin. Sabat ni Hana. Tumakas kami dahil may masamang tao na gustong kumuha sa amin kahapon. Kwento naman ni Hans. It's all Yaya Beth's fault. Iniwan niya kasi kami, that's why nawala kami. Sabi ni Hilly. They're right, Daddy. So stop accusing Ate Anya because she's nice. She helped us. Pagtatanggol pa ni Harold sa kanya. Palipat-lipat ang tingin ni Gavin sa apat niyang anak. Pero sa huli, nakumbinsi naman siya ng mga ito. Madilim ang itsura nito nang balingan niya si Anya. Si Anya naman, nagtaas ng kilay at pinag-cross ang mga braso. Ano? Sasabihin ka pa? Nagmagandang loob na nga ako sa mga anak mo. Imbes na pasalamatan mo ako kung ano-ano pang sinabi mo dyan. Ang sabi pa naman ng anak mo, hindi mo sila tinuruan mahusga. Pero ikaw mismo judgmental ka. Practice what you preach naman, bro. Nagmumukha kang ipokrito niyan eh. Ang dami mong sinasabi. Sige na, pasensya na. Nag-aalala ako sa mga anak ko. Ano bang gusto mo nang makabawi naman ako sa kabutihang ginawa mo? Wala. Iuwi mo na yung mga anak mo. Next time, dagdagan mo yung yaya nila para hindi sila nawawala. Pasensya na sa abala. Salamat din sa ginawa mo. Sinserong pasasalamat ni Gavin. Tumango naman si Anya. Dumako ang tingin niya sa apat na batang nakatingala sa kanya ng mga oras na yon. Sa saglit na panahon nakasama niya ang mga ito. Pakiramdam niya na palapit na ang loob niya sa mga bata. Malapit talaga si Anya sa mga bata. Lalo pat may nakababata rin siyang kapatid. Kayo kids, wag na kayo basta-basta umaalis ha. Kapag may sumubok na kumuha sa inyo, pumunta agad kayo sa lugar na maraming tao. Sa maraming tao para maraming makakapansin sa inyo. Kapag nawala naman kayo, the first thing you should do is to ask for help. Huwag kayong magpalaboy-laboy. Magtanong kayo. Sa isang tao na pwedeng kumontak sa daddy nyo in case na mawala kayo ulit. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ate Anya. Thank you po. Sabi ng apat at bigla siyang kinulong para sa isang yakap. Nanonood sa kanila si Gavin, habang ang tatlong pulis naman, pakamot-kamot sa ulo dahil parang hindi nila maintindihan kung anong ginagawa nila doon. Thank you, Anya. Muling pasasalamat ni Gavin sa kanya nang kumalas na mga bata sa yakap. Wala yun. Basta wag mo na silang pabayaan. Turuan mo sila kung paano mahanap kung sakaling mawala ulit sila. Tumango naman si Gavin. Kumaway ang mga bata habang paalis sila sa lugar. Pasensya na po sa abala, ma'am. Sabi ng isa sa mga pulis. Wala pang problema. Pinanood ni Anya hanggang tuluyang mawala ang mga ito sa paningin niya. Napabuntong hininga lang siya. Kinuha niya na lang ulit ang mga gamit at lumabas na ulit para magpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Pero sa maghapong paglalakad niya, nabigo siyang makahanap ng mapapasukan. Sobrang pagod niya na makauwi siya at wala pa siyang kain hanggang sa maalala niyang wala na nga pala siyang kakainin kaya tinulog niya na lang. Kinabukasan, nagising siya sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan niya. Nagtaka naman siya agad kung sino man ang nangiistorbo sa kanya ng ganun kaaga. Nagkukusot pa siya ng mata. Nang pagbuksan niya ang nasa labas. Nagulat siya nang tuluyang makita kung sino ang nasa harap niya. Parang sinalubong siya ng matinding liwanag at halos masilaw siya rito. Bumungad sa kanya ang kagwapuhan ni Gavin sa umaga habang siya'y puro muta at may panis na laway pa. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Bigla namang napatakip si Gavin sa ilong niya. Ano ba yan? Huwag ka nang magsalita. Pwede ba mag-toothbrush ka muna? Napatakip naman agad siya ng bibig.
Hiningahan niya ang palad niya at inamoy para malaman kung totoo ang sinabi ni Gavin. Hindi nga ito nagsisinungaling. Mabaho nga ang hininga niya. Pinamulahan siya ng muka. Mabilis na tinalikuran ang lalaki. Dumiretso sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Tsaka niya binalikan si Gavin na nakalimutan niya ng papasukin sa bahay. Masama tuloy ang tingin nito sa kanya. Pasok ka pala, sorry nakalimutan ko. Natatawa niyang sabi dito. Pumasok si Gavin nang walang sinasabi. Inikot nito ang paningin sa buong apartment. Tila naghahanap kung saan siya uupo. Pero bigo siya makita ng upuan. Wala akong upuan. Bagong lipat lang ako dito. Galing pa akong probinsya at naghahanap ng trabaho. Kaso ang hirap naman pala. Paliwanag ni Anya. Don't look for job anymore. Actually, nandito ako para offeran ka ng trabaho. Kaso baka hindi ito tulad ng hinahanap mo. Bakit? Ano bang trabaho yan? My kids want you to be their yaya. Yaya? Sa apat na batang yun? No way! Maagang puputi ang buhok ko sa mga anak mo, no? Come on! Hindi naman sila makukulit. Siguro may mga pagkakataon lang na maloko sila. Pero hindi naman sila mahirap alagaan. Tsaka, willing naman ako magbayad ng malaki. Lalo pa at hindi lang naman isang aalagaan mo kundi apat. Kaya kong doblehin o triplehin ang sweldong kayang ibigay ng isang kumpanya sa'yo. Weh, seryoso ka ba? Kung ganon, pwede naman kahit magsimula na ako ngayon. Hindi na nagdalawang isip si Anya sa sinabi niya dahil napakalaking offer ang binibigay ni Gavin. Hindi yun biro at sana naman seryoso talaga ang lalaki sa sinasabi nito. I'm doing this for them. Dahil sila na mismo ang nakiusap at nagsabi sa akin na ikaw ang gusto nilang yaya. Nagbabaka sakali lang ako. At baka hindi mo naman gusto ang ganun trabaho. Kahit anong trabaho, basta legal at may pera, gora ako dyan. Start na ba ngayon? Tara na, kukunin ko lang gamit ko. Siguro naman doon ako magsistay sa inyo, no? Of course, stay in ka. Nagmamadaling kinuha ni Anya ang mga gamit niya. Nakaayos naman ang lahat ng ito sa isang bag. Dahil nga, wala pa naman siyang napupundar na gamit. Biglaan ang kanyang desisyon. Wala na siyang pakialam. Basta ang iniisip niya ang perang susweldohin niya. Nang makita naman ni Gavin na nakaayos na siya, lumabas na sila ng apartment. Nilock yun ni Anya at binalik ang susi sa landlord. Kukunin niya pa sanang in-advance yung bayad kaso hindi pala pwede. Kailangan niya i-consume ang 2 buwan. Sa huli, sinabi na lang ni Gavin na siya na ang bahalang magbalik nun basta sumama na siya paalis. Nakalabas na sila ng kanto kung saan naghihintay ang sasakyan ni Gavin. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Bagay na hindi niya inaasahang gagawin ng lalaki para sa kanya. Mukha kasi itong suplado, base sa una pa lang nilang interaksyon. Parang hindi sila nagbangayan. Thank you sa pagpayag, kahit sobrang biglaan, Anya. Tinanggal ko na yung huli nilang yaya. Dahil naging pabaya. I'm thinking of maybe to add 1 more. Pero titignan ko muna kung kaya mong i-handle ang 4. Kapag hindi, doon na lang ako maghahanap na makakatulong mo. Pero huwag kang mag-alala. Marami din namang kasambahay na pwedeng tumulong sa'yo sa bahay. Hindi lahat ng pag-aalaga sa'yo. Walang problema. Huwag lang talagang pasasakitin ng mga anak mo ang ulo ko, ah. They won't. Just tell me kapag naging sobra na sila. I'll talk to them. Pero seryoso ka ba sa sinabi mo magiging sahod ko? Baka naman per year yan hindi per month. 100,000 per month. Is it alright? 100,000? Seryoso ka ba? Gulat na sigaw ni Anya. Napatakip ng tenga si Gavin sa lakas ng sigaw niya. You're too loud. Pwede naman magtanong ng normal lang ang lakas ng boses, di ba? Hindi nga. Seryoso ka? Aba, mukhang totoo ang sinabi ng mga anak mo mayaman ka talaga. Siguro scammer ka, no? Agad siyang sinamaan ng tingin ni Gavin. I'm a businessman, Anya. Hindi galing sa illegal ang kinikita kong pera. That's from my hard work. Ikaw pala tong judgmental eh. Sorry naman. Nagulat lang.
Pero seryoso yan na wala nang bawian. Kung ganyan lang din naman pala kalaki yung sweldo. Kahit alagaan ko pa yung mga anak mo hanggang sa mag-asawa sila. You're funny, Anya. Pero, saan probinsya ka galing? Wala ka ba ibang kasama dito sa Manila? Wala eh. Ako lang mag-isa. Nakipagsapalaran lang ako kasi feeling ko, mas marami opportunity dito tulad ng sinasabi ng iba. Tama nga sila. Ang laking opportunity na binigay mo sa akin. Mas makakatulong na ako dito sa pamilya ko. Tuwang-tuwa si Anya. Natuwa din naman si Gavin nang makita ang saya sa mukha niya. Napakatotoo ng naging reaksyon niya. At sa isip ni Gavin, napaka-practical nito. Dahil kahit di man tugma sa tinapos na kurso ang nakuha niyang trabaho, tinanggap niya pa rin ang bagay na yun para makatulong sa pamilya. Nang makarating sila sa bahay ni Gavin, hindi na iwasang mamangha ni Anya sa laki nun. Di mo naman sinabing sa mall ka pala nakatira? Sabi na lang ni Anya habang pahinto sila sa malawak na garahe. Nang makababa siya ng kotse, hindi niya maiwasang tignan ang buong paligid, pati na rin ang malaking bahay. Moderno-moderno ang dating nito, at halatang pinangangalagaan ng mabuti dahil sa linis. Ang ibang muebles nangingintab pa sa ganda. Ang hardin, punong-puno ng namumukadkad na bulaklak. Ate Anya, you're here! Tuwang-tuwang sigaw ni Hana na makita siya. Nagtatakbo ang mga bata para salubungin siya ng isang yakap. Si Gavin, na nanonood lang, ay natuwa sa kanya nakita. Kitang-kita niyang masaya ang mga anak niya sa presensya ni Anya. Thank you po, sumama ka kay Daddy, sabi naman ni Hailey. Lumibil si Anya sa mga bata at umupo sa kanyang paa. Ano namang naisipan niyo at gusto niyo ako maging yaya, ha? Kasi po, you're nice, sagot ni Harold. And you're also pretty, singit ni Hans. Kayo talaga mga bata kayo? Nakuha niyo pa akong bulahin. Basta huwag kayong makulit, ha? Para hindi ko kayo layasan. Pero syempre joke lang yun. Kapag matigas ang ulo niyo, ibibiting ko kayo pati warik. Kapag nagalit ang daddy niyo, pati siya ibibiting ko. Para namang kaya mo sa payat mong yan. Sabat ni Gavin nang marinig ang sinabi niya. Aba, wag mo akong hinahamon, Mr. Tuazon. Kahit ang mga talay kaya kong paluhurin. Ate Anya, I think you can't do that po. Paano mo naman nasabing hindi ko kaya? Wala namang tuhod ng mga tala para lumuhod. Pilyang sagot ng bata. Nagtawa na ng mag-aama habang siya'y napahiya na lang. Tawa ng tawa ang mga ito hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Tama na ang kalokohan. Maglaro muna kayo sa labas, kakausapin ko lang ang bago niyong yaya. Sabi ni Gavin. Tumigil ang mga bata at sumunod sa sinabi ng kanilang ama. Marunong makinig ang quadruplets. Kaya sa isip ni Anya, mukhang hindi naman siya mahihirapan sa pag-aalaga sa mga ito. Ang tanging trabaho mo, bantayan at alagaan sila. Yun lang, wala na iba pa. Hindi mo kailangan tumulong sa gawaing bahay. Hindi mo na trabaho yan. Huwag mong aalisin ang paningin mo sa mga anak ko. I have a hunch na ang mommy nila ang gustong kumuha sa kanila. Kaya kailangan nilang mabantayan na maigi. They are also homeschooled dahil mas delikado sa kanilang lumabas ngayon. Panimula ni Gavin. Nasaan ba ang mommy nila? Matagal na kami hiwalay. Kapapanganak niya pa lang nung umalis siya. Hindi niya raw kaya mag-alaga ng 4 kaya iniwan niya kami. Kung di niya pala kaya, hindi pwede naman kumuha ng yaya. Sus, yung rason ng asawa mo, pangit. Gusto lang na mag-feeling dalaga kaya kayo iniwan. Tapos ngayon gusto niyang kunin, kapal na mukha ah. We're not married. Supposedly, kakasal sana kami pagtapos yung mga nakaka-recover. Kaso, hindi niya raw talaga kaya. Ilang beses ako nagmakaawa. Nagbumalik siya. Kahit para sa mga bata na lang pero ayaw niya. Pwede niya raw akong balikan. Pero hindi niya kayang panindigan ng mga anak namin. Anong klaseng mindset yun? Sana nakamove on ka na doon. Hindi mo deserve ang ganong klase ng babae, sir. Hindi sumagot si Gavin. Kitang-kita ni Anya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya tuloy maiwasang mainis sa ex nito.
Sinong babae ang iiwan ng mga anak at pagkatapos na ilang taon kukunin na parang wala nangyari? Nang dahil doon, sinigurado ni Anya na mababantayan at maaalagaan niya ang apat at walang sino man ang makakakuha sa mga ito, kahit ang sarili pa nilang ina. Sa ilang linggo niyang pananatili doon, wala naman siya naging problema sa pag-aalaga sa mga bata. Malilikot ang mga ito pero hindi naman gaanong pasaway. At marunong din naman makinig, lalo na sa daddy nila. Isang umaga, habang nasa hardin sila at nagkakatuwaan, bigla na lang lumapit si Hana sa kanya. Ate, is it true na si Mommy ang gustong kumuha sa amin? Tanong nito. Ha? Kanino mo narinig ang bagay na yan? Kay Daddy po when he's talking to Lola. Hana, it's bad to eavesdrop. Lalo na sa usapan ng nakatatanda sa'yo. Huwag mo na uulitin yun, ha? Ate Anya, gusto ko lang naman malaman kung totoo ba yun. Hindi ko alam, Hana. Pagsisinungaling ni Anya sa bata. I haven't seen Mom since we were born. I don't think gusto ko siya makita kasi iniwan niya kami. Ayaw kong kunin niya kami. Kay Daddy lang namin gusto. Malungkot na sabi nito. Nakaramdam ng awa si Anya sa bata. Habang tinititigan nito, walang sinumang bata ang deserve maiwan ng mga magulang. Kasi in the first place, kung ayaw pala nila mag-anak, edi sana hindi na lang nila ginawa. Naaawa siya pati kay Gavin, na dapat dalawa ang mga ito nag-aalaga ng anak nila, pero naiwan itong mag-isa. Don't worry, hindi ko hahayaan makuha kayo ng mommy niyo. Nandito ako, palagi ko kayong babantayan. Kapag sinubukan niya kayong kunin, ipaglalaban ko kayo. Sabi ni Anya. Promise yan, Ate Anya? Promise. Maya-maya lang, lumabas si Gavin sa bahay. Hinahanap ang mga bata. Linggo nung araw na yun, kaya wala itong trabaho. Sa ganong araw lumalabas sa mag-aama kasama si Anya. Wala namang reklamo si Anya kay Gavin. May mga pagkakataon lang na suplado ito. At nag-aasaran silang dalawa. Pero hindi naman umaabot sa punto nagkakapikunan silang dalawa. Sa dating nila, parang ang tagal-tagal na nila magkakilala. Kung makapagbiro na lang din sila sa isa't isa, para na silang magkaibigan. Bihisan mo ang mga bata. Mamamasyal tayo. Utos nito sa kanya. Saan tayo pupunta? Basta, sundin mo na lang ako. Huwag na masyado maraming tanong. Sungit mo ah. Paalisin ka namin mag-isa eh. Nilingon siya nito at tinignan na masama. Bigla naman siya nag-peace sign para sabihing nagbibiro lang siya. Sinunod niya na lang din ang utos nito. Excited na excited naman ang mga bata habang inaasikaso niya. Isang bagay na hinahangaan niya kay Gavin. Kahit mag-isa nitong inaalagaan ng mga anak, hindi niya pinabayaan ang mga ito. Abala man ito sa trabaho, lagi pa rin itong sinisiguro na may oras siya sa mga bata. Hindi niya hinahayaang hindi sila magsabay-sabay kumain sa almusal, pati na rin sa hapunan. Kapag tulog ang mga ito, nakikita ni Anya na binibisita ni Gavin ang mga bata. At sa pagkakataong iyon, alam niyang mahal na mahal nito ang mga anak. Alam niyo, ang swerte niyo sa daddy niyo. Hindi niya kayo pinababayaan kahit busy siya. Sabi na lang ni Anya sa mga bata. We're very thankful po that he's our daddy. Didn't make us feel na wala kaming mommy. Sabi ni Hana. Malapit na ang Mother's Day. Gusto niya rin ba siyang isurprise? Ha? Dapat Father's Day po ate. Pwede niya rin naman siya isurpresa kahit Mother's Day. Siya rin naman ang tumayong mommy sa inyong apat. Wow! That makes sense. Sure, ate. Tutulungan mo po ba kami? Oo naman, I'll help you. Bulungan sila ng bulungan kahit nasa kotse. Kaya naman napapalingon si Gavin sa kanila. Sakto namang nagtatawanan sila, kaya sumasama ang tingin ni Gavin. Ano ba yung pinagbubulungan niyo dyan? Pinagtatawanan niyo ba ako? Tiyo, huwag kang feeling. May pinagkukwentuhan lang kami. Asik naman ni Anya. Siguraduhin mo lang na hindi ako ang pinag-uusapan niyo, kundi pabababain kita ng kotse.
maglalakad ka talaga. Oh, scary, sabi niya. Hinahamon mo ba ako, Anya? Nagpapahamon ka ba, Gavin? Bigla nitong hininto ang kotse at lumingon sa kanya. Nakataas ang kilay. Baba. Asartalo ka naman masyado, nagbibiro lang ako. Ako hindi. Kaya bumaba ka na. Napakurap-kurap si Anya habang nakatingin dito. Walang bakas ng kahit konting pabibiro sa mukha ni Gavin. Ang apat na bata naman, napatungangan na lang sa dalawang matanda. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko baba. Nagsalubong ang kilay ni Anya. Napatingin siya sa labas ng daan. Mainit at sobrang usok dahil sa polusyon. Pero sa itsura ni Gavin, mukhang seryoso nga ito sa sinasabi. Padabog siyang lumabas ng sasakyan. Ibinagsak niya ng malakas ang pintuan ng kotse. Kahit kailan talaga pikunin, mabuti sana gulo ng kotse mo. Sigaw niya habang naglalakad sa ilalim ng init. Mabilis sa mga hakbang niya. Wala siyang nagawa, kundi gamitin bilang panangga sa init ang maliit niyang bag. Masama ang tingin niya sa humaharurot na kotse ni Gavin. Nang maya-maya pa bigla rin itong huminto. See? Hindi rin naman ako matitiis. Pinababa pa ako. Ganun na lang ang gulat niya. Nang bumaba din ang apat na bata, sinasalubong siya. We're mad at Daddy. Pinababa ka niya. Sabi ni Hailey. Don't worry, Ate Anya. We won't let you walk alone. Sasamahan ka namin. Sabi ni Harold. At hinayaan naman talaga kayo ng tatay niyong bumaba? Aba, masama talaga na ugali ng tatay niyo. Sabi kasi namin, if he won't let us go with you, edi kay mami na lang kami sasama. Panakot ni Hans sa daddy niya. Hala, dati niyo sinabi yun. Masasaktan ng daddy niyo. Tinakot lang naman namin siya because he's rude. Hindi naman talaga namin siya iwan for mommy. We don't like her. Nakahinto pa rin ang kotse ni Gavin, kaya tinatanaw ito ni Anya. Mukhang hinihintay rin sila makalapit at tama nga siya. Nakababa ang bintana ng kotse nito at nakatingin sa kanila. Sakay na. I'm sorry, Anya. Sinsero nitong sabi. Mukhang problemado pa dahil sa apat na bata. Sakay na kids, ang init oh. Utos niya sa mga bata. Nang makasakay sila, dinilaan niya si Gavin nang aasar pa rin. Nakahanap siya ng kakampi sa quadruplets. Bilang kahinaan ni Gavin ng mga anak niya, wala rin siya nagawa sa gusto ng mga ito. Kitang-kita naman itong napalapit na si Anya sa mga anak at hindi na lang basta katulong ang tingin nila dito. Sa mga usual na pasyalan lang sila pumunta nung araw na yon. Nagpunta sila sa Wonder Park at kitang-kita ang saya sa mukha ng mga bata. Pati sina Anya at Gavin, hinila nila para makipaglaro. Nasa dagat sila ng mga bola. Ang mga bata, tinabunan ng bola ang daddy nila hanggang sa hindi inaasahan, natisod si Anya sa paa nito. Dahilan, para bumagsak siya kung saan din to nakahiga. Mabilis na pumulupot ang braso ni Gavin sa bewang ni Anya. Naglapit ang kanilang mga muka. Nanlaki ang mga mata ni Anya nang matitigan ito ng mas malapitan. Hindi niya may kakailang gwapo ang boss niya. Moreno, matangkad, matikas ang pangangatawan, makapalang kilay at matangos ang ilong. Ang labi rin nito, natural na mapupula. Ang mga pisikal na katangi ang hinahanap niya sa isang lalaki. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Gavin na mas maganda pala si Anya sa malapitan. Simple lang ang mukha nito at walang kung anong ayos. Makinis ang balat at makikita ang natural na pumumula ng mukha nito. Malambot ding tingnan ang pink na labi. Chinita si Anya. Halos nahahawig sa mga Koreana. Tumayo ka na, Anya. Masyado ka nag-enjoy sa ibabaw ko eh. Pang-aasar ni Gavin. Napalunok si Anya, nagmadali sa pagtayo. Nagiinit ang kanyang pisngi. Hindi pa rin maalis sa isip niya nang matitigan ng mas malapit si Gavin. Feeling ka? Paharang-harang ka kasi dyan. Nagtatawa na ng mga bata.
dahil bangayan sila ng bangayan. Inaasar lang talaga siya ni Gavin dahil kahit ang lalaki, biglang nakaramdam ng isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Parang nag-slow motion ang paligid niya habang nasa ibabaw niya si Anya. Sa huli, umalis na sila doon para kumain sa isang restaurant. At nang maghapon na, nag-aya si Gavin na tumambay sa seafront. Malapit na lumubog ang araw. Masaya itong nakikita niyang masaya ang mga anak habang nakikipaglaro kay Anya. Tuwing mababanda ang tingin niya sa babae, parang bumabagal ang ikot ng mundo niya. Hindi yun maipaliwanag. Yun ang unang beses na nangyari sa kanya ang bagay na yun. Kinuhanan niya ng litrato ang mga bata habang naghahabulan. Hanggang sa hindi niya inaasahang si Anya pala ang kinukuhanan niya ng litrato. Sunod-sunod ang pindot niya at sa bawat kuha, kitang-kita ang saya ni Anya. Bigla ito napalingon sa kanya at napansin ang ginagawa niya. Ano yan? Kinukunan mo ako ng pictures? Baka pangit ako dyan ah. Hindi. Ganda mo nga eh. Wala sa sariling sagot ni Gavin. Nagulat naman si Anya sa sagot nito. So totoo ang pinipicturean mo ako. Ikaw ah, crush mo yata ako eh. Patingin nga. Hindi na nabawi ni Gavin ang sinabi niya. Dahil lumapit na ito para tignan ang pictures. Wala na rin siya nagawa nang kunin ni Anya ang cellphone para mag-swipe. Ang ganda nga. Kahit ako, magiging crush ko ang sarili ko kung ganito ako kaganda eh. Pinitik naman ni Gavin ang noon niya. Huwag ka magbuhat masyado ng bangko. Bakit? Totoo naman ah. Maganda naman talaga ako. Baka nga crush mo ako kasi lagi mo akong inaasar eh. Biro ni Anya. What if oo? Anong gagawin mo? Di boss zone ka sa akin. Tumawa ito sa sinabi niya. Boss zone? What do you mean by that, Anya? Hanggang boss lang ang tingin ko sa'yo. Ganon. Wow. So parang lugi ka pa sa akin. Yun ba ibig mo sabihin? Hindi ah. Basta hindi mo ako magigets. Tsaka ano ka ba? Nagbibiroan lang naman tayo dito. Paano kung di ako nagbibiro? Tigilan mo nga ako, Sir Gavin. Natawa na lang ito sa kanya. Palagi siyang nauunang mang-asar, pero palagi siyang nauunang mapikon. Dumalo na lang ulit siya sa mga bata na parang walang kapaguran sa paglalaro buong maghapon. Nang maghapunan nga sila sa labas at pauwi na, nakatulog na ang mga ito sa kotse at ginising na lang ulit na makauwi. Dumiretso naman ang mga ito sa kwarto nila. Habang si Anya at Gavin naiwan sa sala, tinitingala ang mga bata habang paakyat na hagdan. Thank you, Anya. Sa'yo lang sila naging malapit ng ganyan. For the first time, naramdaman ko may katuwang talaga ako sa pagpapalaki sa kanila. Huwag ka sana magsawang alagaan sila. Seryosong sabi ni Gavin habang nakatingin sa kanya. Trabaho kong alagaan at bantayan sila, kaya hanggat kaya ko tutulungan kita. Ngumiti ito sa kanya, at sa wakas, nagkaroon din sila ng seryosong usapan. Walang halong biro o asaran. Panatag ang loob ni Gavin kay Anya. Mapang-asar at palaban man si Anya, mabait at mahusay naman siyang mag-handle ng mga bata. Magaling din ito makisama. Wala namang masasabing hindi maganda si Gavin sa kanya, bukod sa ang galing niyang mang-alaska paminsan-minsan. Mabilis na lumipas sa mga araw, mas nagiging maayos ang samahan ni Gavin at Anya. Nababawasan na rin ang kanilang bangayan. Naghahanda siya kasama ang mga bata para sa isang sorpresa para kay Gavin. Matagal na nilang pinag-usapan ang isusurprise nila patungkol sa Mother's Day. Abala sila sa pagbibake ng cupcake sa kusina. Hinayaan ni Anya na i-decorate ang mga ito sa paraang gusto nila. Tuwang-tuwa siya habang nakikitang nag-e-enjoy ang mga bata sa ginagawa nila. May mga pinaluto ring pagkain si Anya na personal na paborito ni Gavin. Gumawa rin siya ng espesyal na suman gawa sa kamoting kahoy. Daddy will surely like this. Pagmamalaki ni Hailey sa cupcake na ginawa niya. No, Daddy will like mine. Ang pangit kaya ng gawa mo. Sabi naman ni Harold. Akin na magugustuhan niya dahil lahat ng gawa niya pangit. Pakikisali ni Hans.
I don't need to compete. Mas maganda pa rin ang akin. Saad naman ni Hana. Huwag na kayo magtalo-talo dyan at lahat naman paniguradong magugustuhan ng daddy nyo. Saway ni Anya sa magkakapatid. Nagmadali na sila sa pag-aayos dahil malapit na umuwi si Gavin. Pinaliguan niya muna ang mga bata at binihisan dahil nagdumi ang mga ito sa ginawa nila sa kusina. Ilang sandali nga lang, narinig na nila ang pagdating ni Gavin. Mabilis na pumwesto ang mga bata sa living room. Hawak ang isang malaking cake na may nakalagay na Happy Mother's Day, Daddy. Tumakbo si Anya papunta sa garahe. Hawak ang isang blindfold. Nagtaka naman agad si Gavin nang takpan ni Anya ang mga mata niya. What are you doing? Anya, kinikidnap po ba ako? Kidnap? Sa laki mong yan? Di kaya yata nag-iisip. Dananong pakuluto. Hindi siya sumagot at inalalayan nito papasok ng bahay. Pinatahimik niya muna ang mga bata habang dahan-dahan niyang inaalis ang piring sa mata ni Gavin. Happy Mother's Day, Daddy! Sigaw ng magkakapatid. Nagulat si Gavin sa sorpresa ng mga anak. Hindi niya yun inaasahan. Hindi niya maiwasang maluha sa naramdamang pagmamahal mula sa mga bata. Nilapitan niya ang mga ito at niyakap. Thank you. Thank you mga anak. Ate Anya Plandes, we help lang sa kanya ng konti. Sabi ni Hailey. Bumaling si Gavin sa kanya. Hindi naman maiwasang makaramdam ng ilang sa paraan ng pagtingin nito sa kanya habang naluluha pa ang mga mata. Thank you, Anya. I want to greet you. A happy Mother's Day too. Salamat sa pagtayong nanay para sa mga anak ko. Everything feels lighter with you. Nagiging mas magaan at mas madali kapag kasama ka. Kung wala ka, baka hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako. Hindi mo sila tinuring bilang alaga mo, kundi parang sarili mo na rin anak. Sinserong sabi ni Gavin. Thank you, Gavin. Lahat gagawin ko para sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka palagi. Mahirap man o madali, asahan mo palagi ako nandito. Sa utos ni Gavin, sabay pa nilang hinipan ng cake na hawak ng mga bata. At pagkatapos nun, nagpicture sila kasama rin si Anya na para bang isa silang one big happy family. Nagtungo sila sa dining room kung saan punong-puno rin ang pagkain. Ikaw ang naghanda lahat ng to? Tanong ni Gavin sa kanya. Hindi. Nagpatulong din ako sa mga kasambahay. Gumawa rin ako ng suman. Tikman mo. Pagkatapos natin kumain, masarap yan. Ngumiti si Gavin sa kanya habang hinihila ang upuan sa pinakadulo. Nakatayo lang siya sa gilid ng mga bata dahil hindi naman siya sumasabay kumain sa mga ito. Ang mga tauhan sa bahay ang kasama niyang kumain. Sumabay ka na kumain sa amin, Anya. Parte ka ng pamilya. Ha? Hindi na. Tsaka anong part ng family? Yaya lang nila ako, no? Giit naman ni Anya. They don't treat you as their maid or yaya. You're more than that for them. Ate ka para sa kanila. Kaya, sumabay ka na sa amin. I'm sure they want you to join us for dinner too. Daddy's right, Ate Anya. Eat with us na po. Sabi ni Hana. Wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang at umupo na rin. Nahihiya pa siyang kumuha ng pagkain hanggang sa si Gavin na mismo ang maglagay ng pagkain sa plato niya. Huwag ka mahiya. Simula ngayon, lagi ka nasasabay sa amin kumain. Hindi ko tatanggapin ang pagtanggi mo. Ako pa rin ang masusunod dahil sa akin ka nagtatrabaho. Susundin mo lahat ng gusto ko. Oo na, dami mo namang masyadong sinasabi. Pagkatapos nilang kumain, tinikman nga ni Gavin ang ginawa niyang suman. First time niya raw matikman ng ganon at baka sa mukha nito nagustuhan nga ang gawa niya. Masarap. Ikaw ba talaga may gawa nito? Oo naman no, pinaghirapan kong gawin yan. Hindi madaling gumawa niyan pero nag-effort ako para sa'yo. Thank you, Anya. Hindi ko alam na mag-exert ka ng ganitong klaseng effort para sa akin. Salamat din kasi pinaramdam mo sa akin na kahit wala akong katuwang sa buhay, nagampanan ko na maayos ang obligasyon ko. Sobra pa sa sobra ang ginagawa mo para sa kanila. Kaya deserve mo yan. Actually, pasasalamat ko na rin. Dahil kung di dahil sa'yo,
Hindi ko matutulungan ang pamilya ko sa probinsya. Binabalik ko lang naman sa iyo yung kabutihang ginawa mo sa akin. You deserve it too, Anya. Lahat ng magagandang bagay sa mundo, sigurado ako maaabot mo dahil mabuti kang tao. Sana nga. Simula nung araw na yon, mas naging malapit sila. Nagulat din si Anya na i-post ni Gavin sa social media ang picture nila at lahat ng iyon mula sa mga random nilang gala. Lahat kasama sa litrato si Anya na para bang parte talaga siya ng pamilya. May nasama parang mga stolen picture niya. Sir Gavin, nasama mo yata yung ibang solo pictures ko sa post mo. Sabi ni Anya habang nasa garden sila at nagpapahangin. Ang mga bata naman masaya naghahabulan. Yeah, I know. Bakit? Ano ba sinabi ko sa'yo? You're part of our family now. Hindi agad nakasagot si Anya. Kumakabog ang dibdib niya. Pilit siyang humahanap ng mas eksaktong sagot sa mga mata ni Gavin, na diretsong nakatingin sa kanya. Malamlam ang mga mata nito. Tila napakaraming gustong sabihin, pero hindi maipahayag ng bibig. Sa ilang buwang pagtatrabaho roon ni Anya, unti-unting nahuhulog ang loob niya kay Gavin. Isa siya sa magpapatunay kung gaano kabuting tao at ama ito. Lahat gagawin nito para sa mga anak. Okay. I'll be straight to the point, Anya. Panimula ni Gavin matapos ang sandaling katahimikan. Ano yun? I don't see you as their maid anymore. Or yaya, or nani, whatever it is. Habang tumatagal, mas nag-iiba na yung tingin ko sa'yo. Sa tuwing nakikita kita, bumabagal ang ikot ng mundo ko. Parang lahat nag-slow motion, lalo na kapag nakangiti ka. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Anya. Hindi na kita nakikita bilang yaya ng mga anak ko. Nakikita na kita bilang nanay nila. Hindi pa rin naging malinaw ang lahat para kay Anya. Kahit nakukuha niya kung ano ang ibig sabihin nito, parang hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya mula dito. Hindi niya lubos inaasahan dahil okay naman siya na simpleng paghanga ang nararamdaman niya dito. Happy crush, kumbaga. I like you, Anya. And this time, hindi na ako nagbibiro. Dagdag pa ni Gavin. Seryoso ka ba talaga? Do I look like I'm joking? Sa totoo lang, ngayon ko lang ulit naranasan to. At aaminin kong, hindi madaling umamin dahil baka isipin mo nagbibiro ako o inaasar kita. Pero maniwala ka, Anya. Totoo ang sinasabi at nararamdaman ko. I don't just like you because you're fond of my kids. I like you because of your personality. Sobrang buti mong tao. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong gusto rin kita? Tanong ni Anya. Hindi. Mabilis na sagot ni Gavin. Bakit? Kasi you're always joking. At di ko naman nararamdaman may gusto ka sa akin. See? Parehas tayo may trust issues. Kaya paano rin ako maniniwala sa sinasabi mo? I'm not lying, Anya. And to prove that, I really like you. Hayaan mo akong ligawan kita. Patutunayan kung gusto talaga kita. Walang makitang bakas ng pagbibiro si Anya sa mukha nito. Seryoso ito at walang balak pawiin ang lahat ng sinabi. Totoo ba talaga? Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Habang tumatagal siya nakatitig sa mukha ni Gavin, napatutunayan niyang hindi nga ito nagsisinungaling. Ilang sandali pa, inabot nito ang kamay niya at marahang pinisilyon. Let me court you, Anya. And I'll prove to you that what I feel is real. Napatingin si Anya sa kamay nilang dalawa. Para bang hinulma ang kamay niya para sa kamay ni Gavin. Eksakto at komportable. Ganon ang pakiramdam niya. Gusto niyang lumubog sa lupa sa nararamdaman niyang kilig. Sa huli, tumango siya rito. Kaya naman sumilay ang isang magandang ngiti kay Gavin. Hindi lubos inaasahan ni Anya ang bagay na yon. Naging totoo ang sinabi nito. Halos araw-araw nitong dinadalhan siya ng bulaklak kahit wala namang okasyon. Hindi na rin siya nito inaasar o pinipikon. At mas naging kalmado ang pakikitungo nito sa kanya. Habang tumatagal, mas nahuhulog na rin ang loob niya dito.
Ikaw na ba ang bago naming mommy, Ate Anya? Tanong ni Hannah, isang beses nung wala si Gavin. Nagsilapit din ng tatlong bata nang marinig ang tanong ng kapatid nila. Lahat sila naghihintay sa sagot mula sa kanya. Sa totoo lang, gusto niya rin kausapin ang mga bata tungkol doon. Dahil mahalaga pa rin naman, para sa kanya, ang sasabihin ng mga ito. Kung oo, ayos lang ba sa inyo? Gusto niyo ba ako maging mommy? Daddy asked us already about that po, and we don't see any problem with that. Gusto ko po talaga namin maging mommy. Sabi ni Hannah. Natuwa naman si Anya sa narinig niya. Ba't gusto niyo ako maging mommy? Kasi po, you made us feel like you're our mom. Pinaramdam niyo po sa amin kung anong pakiramdam ng may mommy. Thank you sa inyo. Don't worry. Hindi ko sasaktan ang daddy niyo at lalong-lalong hindi ko kayo pababayaan. Napanatag ang loob niya pagkatapos na magkaroon sila ng usapan kasama ang mga bata. Hindi naman siya nag-aalangan sa magiging desisyon niya. Basta ang alam niya lang, gusto niyang alagaan ang quadruplets, pati na rin ang ama ng mga ito. Madalas pagkatapos ng hapunan, nag-uusap sina Gavin at Anya. Bukod sa madalas nilang communication sa cellphone kapag nasa trabaho si Gavin. Minsan naman, naiintindihan niya masyadong abala ito sa trabaho, kaya hindi nakakapag-text sa kanya. Hindi naman niya binibigdil ang ganong klase ng bagay. Kumusta kayo ng mga bata buong maghapon? Tanong ni Gavin habang nasa balcony sila. Ayos naman. Pagkatapos sila mag-aral, naglaro sila tas natulog din ng tanghali. Hindi naman ako pinapahirapan. Ikaw, kamusta trabaho mo? Hindi sumagot si Gavin. Bagkus niyakap siya nito mula sa kanyang likuran. Ibinaon nito ang mukha sa kanyang balikat. Bahagya siyang inaamoy. Pagod. Pero makakapag-recharge naman ako dito sa'yo. Nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko kayo ng mga bata. Hinawakan niya. Ang mga braso nito nakapulupot sa bewang niya. Basta kapag napapagod ka, huwag mong kalilimutang nandito ako. Lapit ka sa akin, yayakapin kita. Nagangat ito ng ulo at tumingon sa kanya. Hindi ka ba nag-joke niyan? Sumulyap naman si Anya sa kanya para ipakitang seryoso siya sa kanyang sinabi. Mukha ba ako nagbibiro? Kung sagutin na kita ngayon, iisipin mong joke lang? Wala ka nang siniseryoso na sinasabi ko eh. Di naman. Naninigurado lang. Pero seryoso. Salamat, Gavin. First time ko maranasan yung mga bagay na pinaparanas mo sa akin ngayon. Ngayon ko lang naintindihan na ganito pala yung feeling kapag nagmamahal. And I'm sorry if you think that it's complicated dahil may mga anak ako. Inaplos ni Anya ang braso ni Gavin. Hindi ka komplikado mahalin. Dahil may mga anak ka, yan ang lagi mong tatandaan. At mas nauna ko silang minahal kaysa sa'yo, kaya tanggap ko sila. Napahinto si Gavin sa narinig. Hindi niya maintindihan kung tama ba yung pagkakaintindi niya sa sinabi ni Anya. Ano sabi mo? Mas nauna mo silang mahalin kaysa sa akin? Ibig bang sabihin yan, mahal mo na rin ako? Tumitig si Anya sa kanya nang matagal na matagal. Bago ito tumango. Mabagal na tango. Ngunit sigurado at walang halong pag-aalangan. Ngumiti siya rito na parang nagbibigay ng assurance na totoo ang sinasabi niya at hindi siya nagbibiro. May mga pagkakataon mang napipikon mo ko at may mga oras na suplado ka. Hindi naman naging hadlang yun para mas makalala kita na mabuti. Hangang-hanga ako sa'yo sa maraming paraan. Hindi man naging maganda ang una nating pagkikita. Nakabawi ka naman. Bilib ako sa'yo. Kasi kahit mag-isa ka lang, napalaki mo na maayos yung mga anak mo. Akala mo, pinadali ko yung buhay niyo. Hindi. Kasi pinadali mo yung trabaho ko. Kung hindi mo sila pinalaking mababait na bata, baka pati ako nahirapan. At salamat, Gavin. Salamat kasi binuhay mo sila sa mundong to. At salamat hindi mo sila sinukuan. You brought sunshine in our lives, Anya. Ikaw ang dahilan kung ba't laging masaya ang mga anak ko. Thank you for loving them. And thank you for accepting me. I love you, Anya.
Hindi ako magsasawang iparamdam sa iyo yun. I love you too, Gavin. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako. Hindi ko kayo iiwan. Di tulad ng ginawa ng ex mo. I won't let you feel alone. Kakampi mo ako sa lahat. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at kumikinang na bituin, naglapit ang mukha nilang dalawa para sa isang halik na punong-puno ng emosyon at pagmamahal. Banayad at tamang init ng kanilang labi ang nagsabing yun ang pagpapatunay na kung anumang meron sa kanilang dalawa ay tunay at hindi dala ng biro. Nang maghiwalay sila, nagyakap sila ng mahigpit. Walang mapagsidlan ng tuwang nararamdaman nila sa kanilang puso. Kapwa nila hinihiling na sana hindi matapos ang sandaling yun. Payapa at walang ibang iniisip. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Nagulat na lang din si Anya nang magsimula na siyang tawaging mommy ng mga bata. Hindi siya sanay. Pero hindi niya mapigilan ng mga ito dahil yun ang gusto nila. Mommy, can you tie my lace properly? Gusto ko maganda ang pagkakaripon. Sabi ni Hailey habang naghahanda sila para sa isang bakasyon. Isang linggo silang mawawala at magbabakasyon sa rest house nila Gavin. Gusto nito makalayo naman ang mga bata at makapagpahinga dahil bakasyon naman ito sa eskwelahan. Isang halik ang ipinatak ni Gavin sa ulo ni Anya habang abala siya sa pagsisintas ng sapatos ni Hailey. Are you ready? Tanong nito sa kanila. Yes, Daddy! Napangiti na lang si Anya habang tinitignan kung gaano kasaya ang mga bata. Nag-uunahan pa ang mga ito sa pagsakay ng kotse. Humawak si Gavin sa bewang niya. Iginigiya siya palabas. Sobrang excited ng mga anak natin. Sabi niya, habang may ngiti sa labi. Lumingon sa kanya si Gavin at tumango. Natutuwa at halos nag-iinit ang puso kung paano ituring ni Anya na parang ito ang nagluwal sa mga bata. Nasasanay na rin si Anya na angkinin para sa sarili ang mga bata. Nakarating sila sa Romblon, malapit sa dagat. Napapikit na lang si Anya habang sinasalubong niya ang sariwang hangin. Dinig niya rin na banayad na hampas sa mga alon sa pampang. Nag-uunahan sa pagtakbo ang mga bata papunta doon. Hinayaan siya ni Gavin na sumunod sa mga ito. Habang ang lalaki naman inaayos ang mga gamit nila, papasok sa loob ng bahay. Pinanood niya ang mga bata na magtakbuhan. Sapat nang makita niyang masaya ang mga ito. Pati siya, nahahawa na rin. Makalipas na ang ilang sandali, muling lumabas si Gavin at tumakbay sa kanya. Parehas nilang tinatanaw ang apat na umupo na sa buhanginan magkakaakbay at tinitignan ng tanawin sa kanilang harapan. Magaan ang kanilang mga puso, tila perpekto na ang lahat. Sana ganito na lang palagi. Mahinang bulong ni Anya. Sana nga. Wala silang inaksayang oras habang naroon. Sinulit nila ang bawat sandali at siniguradong lahat ng ala-ala doon ay magiging masaya. Pero, tulad kung paano isipin ng ibang tao, ang kasiyahan ay may kaakibat na kalungkutan. Pagkatapos maging masaya, posibleng maging malungkot. Isang umaga, nagpaalam ang mga bata na lalabas muna para maglaro. Hinayaan naman to din na Gavin at Anya dahil parehas silang abala sa paghahanda ng almusal. Huwag pupunta sa malayo ha, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Diyan lang kayo sa matatanaw namin. Opo, Mommy. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Hinayaan na nila ang mga ito maglaro sa labas. Tiwala naman silang hindi magpapasaway ang mga ito. Dahil marunong naman makinig at sumunod ang mga bata. Anong balita sa mami nila? Biglang tanong ni Anya habang nagpaprito siya ng hotdog. Ikaw ang mami nila, wala nang iba. Don't ask about her anymore. Wala na akong pakialam dun. I'm just asking. Last time, she threatened you na kukunin sa'yo ang mga bata. Hindi na ba siya nagparamdam ulit? I blocked her para hindi niya na ako makontak. And I made it clear
na hindi siya kailangan ng mga anak natin. Sinabi ko rin namang ayaw siyang kilalanin ng mga bata bilang mommy nila. That hurts. Mahinang sabi ni Anya. But that's the truth. It's the consequence of the decision she made years ago. Ibinabalik ko lang ang sakit na pinaramdam niya sa akin at kung paano nasaktan para sa mga bata. Namulat ang mga anak ko sa isang katotohanan na wala silang ina. Pero nung dumating ka, napunan mo ang pagkukulang. Veronica isn't their mother. It's you. E paano kung pilitin kanyang kunin yung mga bata? Then, we'll see each other. In court. Wala siyang laban. Hindi ko hahayaang makuha niya mga bata. Sa atin, wala siyang karapatan. Nang matapos sila maghanda ng almusal, lumabas na sila para tawagin ang mga bata pero hindi nila ito makita. Nagsimula ng bumundol ang matinding kaba sa dibdib nila. Hanap sila ng hanap at tawag ng tawag. Walang malapit na bahay sa kanilang rest house dahil private property yun ni Gavin. Wala silang ibang mapagtanungan. Umabot na sila sa kabilang resort. Nasa na kaya yung mga batang yun? Sinabi ko namang wag lalayo eh. Kasalanan ko to. Sana pala binantayan ko na lang sila. Sisi ni Anya sa sarili. Don't blame yourself. We're both at fault. Hanapin na lang natin sila. Parehas na bumagal ang lakad nila. Nang tuluyang makita ang apat. Umiiyak habang nasa harap nila ang isang babaeng pilit silang niyayakap. Ang ex ni Gavin na si Veronica. Lumaki at bumilis ang hakbang ni Gavin papalapit dito. Mga anak. Pagkuha niya sa atensyon ng mga ito, sabay-sabay na tumingin ng mga bata sa kanila. Pati na ni si Veronica, napatigil sa pag-iyak. Nagtatakbo ang mga bata papalapit sa kanila. Mahigpit silang niyakap ni Anya. Natatakot na kunin ng mga bata, kahit di naman siya ang tunay na ina. Kapal na mukha mo magpakita dito. Sigaw ni Gavin. I told you, Gavin, babawiin ko ang mga anak ko sa'yo. May karapatan ako sa kanila. Ako ang nagluwal sa kanila. Sigaw ni Veronica. Tila nagpanting ang tenga ni Anya sa narinig mula dito. Karapatan? Wala kang karapatan sa kanila. Oo, ikaw ang nagluwal. Pero, pinanindigan mo ba sila? Hindi, di ba? Iniwan mo sila na parang mga kuting. Hindi mo naman inisip ang kapakanan nila? Noong nagdesisyon ka umalis? Ba't ngayon bumabalik ka? Tumitig sa kanya si Veronica. Sa itsura nito, hindi basta-basta magpapatalo. Mukha itong palaban at walang inaatrasan. At sino ka? Para makisali sa problema namin to. Bumabalik lang ako sa pamilya ko at babawiin ko sila. Ikaw sino ka? At ano ka nila para makisabat? She's someone you can't be, Veronica. She's my girlfriend. At siya ang tumayong nanay sa mga anak ko. Siya ang gumawa ng bagay na hindi mo ginawa. Tinanggap at niyakap niya ang mga anak ko na parang siya ang nagluwal. Kaya mo bang gawin ang bagay na yun? Hindi. Dahil mas pinili mong iwan kami. Malinaw sa aking sinabi mong hindi mo sila kayang panindigan. Kaya anong ginagawa mo dito? Nanggagaliiting sagot ni Gavin. Nandito ako para itama ang kamalian ko, Gavin. I know I made a huge mistake at nandito na ako para ayusin lahat ng yun. Gusto kong bumawi sa mga anak ko. Iyak nang iyak ang mga bata. Tila naguguluhan sa mga nangyayari. Lumuhod si Anya para lumibel sa mga ito at punasan ng luha. Niyakap niya ito ng mahigpit. Don't worry. Hindi niya kayo makukuha sa amin ng dati niyo. Hindi mo kailangan bumawi, Veronica. Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala ka nang babalikan? Kahit magharap tayo sa korte, handa akong makipaglaban sa'yo. Wala kang makukuha. Wala kang mababawi. Lumuhod si Veronica sa harap ni Gavin. Nasaktan si Anya sa nakikita. Bakas sa mukha ni Veronica na nasasaktan din siya. Walang habas sa pagtulo ang luha sa mukha nito. Nang lingunin niya si Gavin, namamasa na rin ang mata nito. Pero pilit pinipigilang umiyak. Please, para sa mga anak natin, ipagkakait mo ba sa kanila isang buong pamilya? I'm already here. Aayusin ko lahat ng problema ang iniwan na tinakbuhan ko.
Pagmamakaawa ni Veronica. Wala ka nang kailangang ayusin. You made a lot of damages, Veronica. And Anya already fixed them for you. At di naman problema ang mga anak ko para takasan mo nun. They're not problems. Sadyang hindi mo lang kaya umako ng responsibilidad dahil takot ka. At di ko nakasalanan yun. Ilang beses ako nagmakaawa sa'yo pero hindi ka nakinig. Hinayaan mo kong mag-isa. Pagkatapos ng 7 taon, babalik ka. Babalik ka para guluhin ulit ang isang bagay na maayos na. I'm their real mother. Ako ang nagluwal at nagbigay buhay sa kanila sa mundong to. Tumayo si Anya. Umakbang palapit sa nakaluhod na si Veronica. Nagtama ang kanilang mga mata. Iniluwal mo lang, pero hindi mo binuhay. Hindi mo inalagaan. Hindi mo binihisan. Hindi mo pinakain. Hindi mo pinalaki. Si Gavin ang gumawa mag-isa ng lahat ng iyon. Bakit? Nasaan ka ba ng mga panahong umiiyak sila at ikaw yung hinahanap? Ng mga panahong ikaw ang kailangan nila. Wala ka, di ba? Wala. Kaya ang kapal na mukha mo na magpakita ngayon para bawiin sila. I may not be their real mother, but I will stand for them. You, sick bitch! Hinila ni Veronica ang buhok niya. Dahilan? Para parehas silang mahiga sa buhanginan. Hindi naman nagpatalo si Anya. Lumaban din ito. Agad namang umawat si Gavin. At sa gulat nila, pati mga bata nakisali. Stop it, Veron! Stop it! Sigaw ni Gavin. Stop hurting mommy! Sigaw ni Hailey. Kapwa sila napatigil sa pagsigaw ng bata. Hinihingal si Anya, habang si Veronica naman muling napaiyak. Nasasaktan siya sa katotohanan na hindi siya ipinagtanggol ng anak kundi si Anya at kung paanong tawaging mommy ito ng mga bata. Don't hurt our mommy, Anya. Hindi mo kami makukuha. We don't like you. Sigaw pa ulit ni Hailey sa mukha nito. Tinulungan ni Gavin na makatayo si Anya at pinagpagan ang katawan nito. Yumakap ulit ang mga bata sa kanya. Takot na baka saktan ulit ni Veronica. Mas malinaw na siguro ang lahat sa'yo ngayon. Ayaw sa'yo ng mga bata. Hindi mo sila masisisi kung bakit. Hindi ko kailangan mamili sa pagitan yung dalawa. Dahil lagi kong pipiliin si Anya. At mas pinipili din siya ng mga bata. Pipiliin ko kung saan masaya ang mga anak ko. At hindi yun sa'yo. Gavin, I'm sorry, please. Nagmamakaawa ako. Pasensya na rin, Veronica. Pero hindi ko may bibigay ko anong gusto mo. Tinalikuran na nila si Veronica na nananatiling nakasalampak sa buhanginan. Dahan-dahan silang naglakad palayo habang umiiyak ang babae sa matinding hinagpis na nararamdaman. Nang makabalik sila sa bahay, umiiyak pa rin ang mga bata. Kaya pilit silang pinatahan ni Anya. Natatakot kasi ang mga ito na makuha sila ng mommy nila. Stop crying na. Hindi niya naman kayo makukuha eh. Promise? Yumakap sa kanila si Gavin ng mahigpit na mahigpit. Promise namin yan sa inyo ni Mami Anya. Kahit anong mangyari, hindi niya kayo makukuha. Nang dahil sa nangyari, napilitan silang bumalik ng Maynila at putulin ang kanilang bakasyon. Naghain din ng reklamo si Gavin laban kay Veronica, kaya bawal na ito makalapit sa mga bata. Bahagyan nawalan ng sigla ang mga bata sa nangyari at pilit ginagawa ni Anya ang lahat para mapanatag at mapasaya ang mga ito. Nalulungkot ako para sa mga bata. Natakot talaga sila sa nangyari. Mahinang sabi ni Anya. Don't worry. We'll do everything para bumalik ang sigla nila. Sabi ni Gavin at tinalikan siya sa noo. Isang umaga, kagigising ni Anya. Ang una niyang ginawa ay i-check ang mga bata sa kanilang kwarto. Laking gulat niya nang makitang wala ito sa kama at naiwan itong magulo. 6:00 pa lang ng umaga. Hindi naman ganun kaaga ang gising ng mga bata, kaya nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Mabilis siyang napatakbo pababa ng hagdan. Wala siyang makitang ibang kasama sa bahay. Kahit ang kusina malinis, parang wala siyang ibang kasama doon. Siya lang ang naiwan. Kabadong-kabado na siya, at hindi niya alam ang gagawin. Bumalik siya sa itaas para i-check ang kwarto ni Gavin pero wala rin to. Gavin? Kids? Nasaan kayo?
Sigaw niya sa buong bahay. Lumabas siya para tingnan ang garden. At doon siya tuluyang nagulat sa nakita. Mas tumindi ang kabog ng kanyang dibdib. Sinadyang ayusin at pagandahin ang buong garden. Sa ibabaw ng Bermuda grass, nagkalat ang petals ng pulang rosas. Bumubuo ng isang tanong. At ang tanong na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Anya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon. At sa isang gilid, nakita niya mga batang hinahanap niya. Nakangiti sa kanya. Sa gitna naroon si Gavin. Nakaluhod, habang hawak ang isang parisukat na kahon. Napatakip siya ng bibig, nang tuluyang masilayan ng kumikintab na singsing. Alam ko, mabilis ang lahat. Pero alam ko rin sigurado ako dito, Anya. Ikaw lang ang nakikita kong kasama ko sa future at wala nang iba. Kaya, Anya, will you marry me? Will you be my Mrs. Tuazon? Naluluha si Anya, hindi makapaniwala sa magandang bumungad ng umaga sa kanya. Tumangutango siya kay Gavin bilang sagot, kaya sinuot naman ito ang singsing sa kanya. Naiiyak na siya sa labis na tuwa. Ayaw mo magsalita. Kasi kagigising ko lang. Baka mamaya sabihan mo na naman ako mabaho yung hininga ko, no? I don't care about that anymore. Mahal kita, kaya hindi mo na kailangan mo-conscious sa akin. Tanggap kita kahit mabaho hininga mo sa umaga. Wow grabe. Natatawa naman siyang hinampas ni Anya sa balikat. I love you, Gavin. Kahit minsan nasarap talagang tadyakan ang mukha mo. Mas mahal kita, Anya. Sobrang mahal. Napuno ng palakpakan ng buong paligid. Tuwang-tuwa sa newly engaged couple na si Gavin at Anya. Nagsilapit ang mga bata para yumakap sa kanilang dalawa. Hindi man naging maganda ang una nilang pagkikita. Hindi naman naging hadlang yon upang mas makilala nila ng mabuti ang isa't isa. Naakusahan mang kidnapper ni Gavin si Anya. Hindi niya naman lubos sa kalain na ito pala ang tatay yung ina para sa mga anak niya. Hindi niya kinidnap ang mga bata, bagkos niyakap, tinanggap niya ito na parang sariling mga anak. Napatunayan ni Gavin na ang pagiging ina hindi nasusukat sa dugo, kundi sa kung paano mahalin ng mga bata. Hindi man tunay na anak ni Anya ang quadruplets. Tanggap niya ang mga ito, tulad kung paano niya tinanggap si Gavin sa buhay niya. At mamahalin niya ang mga ito hanggang sa dulo ng kanyang buhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Maria Luy, Elizabeth Setenta, Alicia Alonzo, Willie Robles, Jeffrey Libunao, Luisa Bichuela, Samuel Beltran, Eugenia Palazon, Dolores Cabanao, Rita Alfaro, Remigio Cazareno, Menita Diwata, Nelsa Garcia, Elsa Enerio, at Jennifer Acultad. Maraming salamat po sa inyong lahat.